Kumusta mga kapatid? Welcome sa ikatlong episode ng ating paglalakbay sa Kwaresma. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa pa sa mga haligi ng panahong ito, pag-aayuno. Kung mayroon mang isang haliging masasabi nating talagang trademark ng panahon ng Kwaresma, yun ay ang pag-aayuno. Sa Ingles ay fasting. Madaling matandaan ito, katunayan, araw-araw din natin itong binabanggit. Ang agahan sa Ingles ay breakfast, ibig sabihin talaga ay breaking the fast. Tinatapos ang pag-aayuno mula sa nagdaang gabi o araw. Kahit sa Kastila kung saan natin hiniram ang salitang ayuno, yan din ang ipinahihiwatig, desayuno. De ayuno, from the fast, breakfast. Panahon ng Kwaresma, paanyaya sa atin ang mag-ayuno. Ibig sabihin po nito ay kakain lamang ng isang buo, halimbawa sa agahan. Tapos sa mga susunod na nating kain, tanghalian, merienda, hapunan, kung pagsasama-samahi, hindi na dapat magiging katumbas ng isa pang buo. Isabay na rin po natin dito sa pag-aayuno mga kapatid, yung abstinence o pananalangin. Ito naman po yung pag-iwas sa mga bagay o pagkaing nagbibigay ng karagdagang lakas, karne ng baka, baboy at manok. Hinahalinhan natin ito ng mga alternatibong pagkain, halimbawa yung mga lamang dagat, bungang kahoy at kagulayan. Sa simbahan, ipinagtatagubilin o required ang pag-aayuno at pangingilin sa Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo. Tuwing Biyernes naman ng Kwaresma, maging sa lahat ng Biyernes ng taon, pangingilin lamang. Ang lahat ng tao mula edad 18 hanggang 60 ay required mag-ayuno. Ang lahat naman ng tao edad 14 pataas ay required mangilin. Ang mga tao namang hindi makagaganap ng mga ito gawa ng matitimbang na kadahilanan, halimbawa ay karamdaman o edad o pagdadalang tao ay hindi po required. Gayunman, hinihikayat pa rin po ang lahat na humanap ng ibang paraan upang makiisa sa mga tagubiling ito ng simbahan. Ngayong nalaman na natin ang kahulugan ng mga pagsasakit na ito, maaaring sumagi rin sa ating isip, nagtataka rin tayo at maaaring nagtatanong din, bakit binubuhay natin ang mga ito tuwing panahon ng Kwaresma? Maaari namang pananalangin at pagkakawanggawa na lamang ang gawin natin, hindi ba't may mas dating ang mga iyon at mas may direktang epekto sa ating kapaligiran? We think, mga kapatid, the question boils down not so much on masochism, but on the question of the wholeness of the human person and his integral membership in the faith community. Anong ibig nating sabihin? Simulat sa pulpa, naniniwala ng ating mga ninuno sa katotohanan ang tao ay binubuo ng katluluwa at katawan. At dahilan sa mahigpit na pagkakaisa ng kaluluwa at katawan natin, ang anumang ganapin natin, gawin natin sa ating katawan, makakakaapekto sa kalagayan ng ating kaluluwa and the powers inherent to them. Maaring sabihin ng kasalukuyang adham na sanhi ito ng physiological imbalances, ngunit bilang nananalig sa katotohanan ng umuusbong sa agham maging sa pananampalataya, kahit naman alam natin ang tama at mali, halimbawa, ibig pa rin natin, iba pa rin ang ibig natin, iba pa rin ang takbo ng isip natin kapag kagutom, hindi ba? Hindi nakakapagpasya ng maayos. Ano man ding kondisyon ng kaluluwa natin, lumilitaw ito sa physical nating kaanyuan. May tawag pa tayo dyan, psychosomatic, na binubuo rin ng dalawang Griegong salita. Psyche or psyche, katulad ng inabasa natin ngayon, ay kaluluwa. Soma ay katawan. Kaya kapag ka masaya o stress ang isang tao, mababakas mo rin ito sa maraming aspeto ng pangangatawan niya. Ngayon, alam natin ang fasting at abstinence. Kahit bago pa natin natunghayan ang pagninilay na ito. At lagi nating iniisip ang mga ito bilang pagbabawas, bilang pag-iwas, bilang paghinto sa mga paborito nating kinakain na nagdudulot sa atin ng gutom at uhaw. Ngunit, kung ganyan lang din palang kahantungan natin kapag nagfa-fasting o ga-abstain tayo, why do them anyway? Hindi ba tayo nagmumukhang mga masokista nito? If we base our reasoning on that modern way of thinking kung saan at kailan tampok ang labis na pagbubuhat ng bangko ng sarili, oo, lalabas talagang masokista tayo. Ngunit, bilang mga mananampalataya, ang pag-aayuno ay paraan po ng pagdidisiplina ng sarili. How? By taking away, even for just a while, those which we tend to see as sources of enjoyment, quote-unquote, today,
In our physical and spiritual discomforts, experience tells us na doon natin naaaninag kung ano ang pawang gusto lamang natin sa buhay kumpara sa kung ano ba talaga ang kailangan natin sa buhay. Experience tells us na sa kakulangan o sa sandali ng kagipitan, naaaninag natin kung ano ang lumilipas lamang at hindi talaga kailangan at ano naman ang nananatili sa habang panahon ang ano talaga ang ating kailangan. Kaugnay po nito mga kapatid, we do not fast for the sake of fasting or for ourselves only. In fact, we can fast for someone or something beyond ourselves. And this is the communal aspect of fasting, the second aspect. Sa kusang loob nating pag-iwas sa anumang maaaring makahadlang para mamalas ang sakit ng ating kapwa, tawag natin ay makapagmalasakit, in our own ways and situations, gutom o uhaw o hilo pa nga, isinasabalikat natin ang pinagdaraanan ng ating kapwang nangangailangan ng ating pagdamay. Kaya ang bigat na kasalanan para kay Propeta Isaías, mababasa natin sa ika-58 kabanata ng kanyang aklat, na masaksihan ang resulta ng pag-aayuno ng mga kababayan niya, humahantong sa awayan, sa alitan, sa ginggitan, sa bangayan, para saan? Kahit sa mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo, sa kanyang balitaktakan sa mga Pariseo at Iskriba, hindi rin siya sang-ayon sa ganitong pananaw at kinahahantungan ng pag-aayuno at pangingilin. If we are so full of ourselves, there is no more room for God in us. At kung iisang sulok na nga lang ng puso natin ang hinihingi, hindi pa natin maibigay para sa Diyos. Anong lugar na lang kaya ang mayaalok natin sa kapwa? With whom the Lord Jesus identifies Himself by saying, "Whatever you do, or not do, or fail to do, to the least of these brothers of mine, you apply them to me." We may be talking nowadays of fasting in medical terms, bodybuilding, cosmetics, health, wellness. But this season of Lent reminds us of its spiritual significance also. Na sa ating kanya-kanyang pagkatao man, magkakawil ang pangangailangan ng ating kaluluwa at katawan. Ngunit bilang kasapi ng simbahan, ang sakit ng kalingkingan ay dapat damarin ng buong katawan ni Kristo. Isang karanasang hindi lamang nadarama ng kusa, kundi minamarapat damhin para sa iba at magbunsod nawa sa ating pag-aanin ang kanilang pinapasan. At ito, tawag natin pagkakawang gawa, ang ating pagninilayan sa susunod nating episode.